Magandang gabi po sa inyong lahat. No? Siguro nagulat kayo, iba ang itsura natin ngayon. Wala sa typical na setting doon sa aking mga live broadcast noong mga nakaraang linggo sa loob ng ating enhanced community quarantine. Minarapat ko na gawing ganito yung setup kasi napaka-special po ng ating report ngayong gabi, no, sa ating Kristo, Kura at Krisis. Sa pagla-live natin ngayong gabi ay meron tayong mga kasama, no, na magre-report din sa atin tungkol sa progress ng ating pagsisikap na matulungan ng ating mga kapatid sa ating parokya, maabot ang lahat, no, sa loob ng ating parokya while we go through this pandemic, no, of COVID-19. But before that, I am praying that all of you are well tonight as you are watching this live feed of our reporting. Paki-like lang po yung post, paki-like yung page, at paki-share din yung video na ito sapagkat ito yung ating pamamaraan para maabot natin yung mga parishioners natin dito sa Holy Family Parish and even beyond, no, as we strive to our very best to evangelize still, even amidst this crisis that we are facing today. Okay. So, kanina ako'y nagbabasa ng news, no, bukod sa pagsasara ng ABS-CBN, na nakakalungkot kasi nga, no, yun lang pala makapagpapahinto kay Dalisay sa probinsya, no? Ang haba na naman, no, at sayang, no, nag-enjoy pa naman yung iba nanonood ng may bukas pa, no? Kasi muling in-air ng ABS-CBN. But aside from that, no, I saw the post, no, yung update ng COVID-19. At nagulat ako sa positive cases, no, ng bansa natin. Mamaya pag-usapan natin yan kasama ng ating mga guests. So, kanina nag-post ako ng umaga ng isang poster, tapos ay mayroong silhouette doon, no? Kung medyo malinaw-linaw ang inyong mga mata, siguro naaninagan ninyo yung mga itsura ng mga ito, kung sino sila. No? Kung mayroong mga kababaihan ng Jerusalem, meron ding mga kalalakihan ng Hofam, no? Kalalakihan ng Hofam. At itong mga ito ay makikisig. Kaya may nag-message agad sa akin, no? Nagtanong agad, Father, sino ba yung guests mo, no, sa live mo? At nakaka-intriga naman, mga pogi ba yan? No, sabi sa akin, no? Mga gwapo ba yan? Hunks ba yan mga yan? No? Sabi ko, iba tong mga to, no? Itong mga bisita kong ito. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, Father, paano mo nagagawa yung mga trabaho mo bilang parish priest, no? Even before the COVID-19. Kasi nga ilang beses na nadalawa yung parokyang hawak ko. Tapos yung sarili mong parish, no, paano mo nakakayanan lahat yan, no? Isa sa mga sinasagot ko sa mga tao ay dahil meron akong magagaling, no, masisipag at committed, no, aside from being gwapo at magaganda, no, ng mga members ng Parish Pastoral Council. Isa yan sa mga dapat nating matutunan, no, that we are leaders not just to have a monopoly of everything. As leaders, we must learn how to empower, no, those who are following us so that they may learn, no, how to lead as well. Naalala ko tuloy bigla yung teacher ko sa seminaryo, no, I think it was algebra or trigonometry, no. Isa sa mga linya niya sa amin, no, ay ganito. Sabi niya, the purpose of a teacher is to be useless. Sabi niya gano'n, no? The purpose of a teacher is to be useless. Noong una, medyo nalito pa ako, no? Hindi ko maintindihan ano yung sinasabi niyang yun, na dapat ang purpose niya ay maging useless. Pero towards the end, nare-realize ko na yung unawaan ko, tama nga siya, no? When a student has learned already the lessons, the teacher somehow becomes useless in a way.
no? In a way. At yun yung dignity nung kanyang ginagawa. No? At ganun din sa lahat ng aspeto ng buhay, for leaders to really function, no? As a true leader, those who follow them must learn also how to lead. Isa yan sa pinagpapasalamat ko sa Diyos dito sa Holy Family kasi nga yung mga leaders natin ay talagang sadyang magagaling, no? Hindi mo na kailangang i-lead, no? Marami silang maitutulong at maiko-contribute sa ating parokya at sa ating simbahan in general. Kaya hindi ko na patatagalin, i-introduce ko na po sa inyo, no? Number 1 sa list ng ating mga hunks na bisita ngayong gabi na magre-report. Kabadong-kabado sila kagabi pa, no? Nung napag-desisyon na namin ito. No? Ang ating finance coordinator, no? At coordinator ng stewardship ministry ng ating parokya, no? Si Kuya Dondon Sacamos. Yun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yeah, kita mo naman. Gwapong-gwapo. Sigurado kung sa bahay niyo, Kuya, may nag-cheer. Ate Pamelo. No. Ang ikalawa nating kasama magre-report ngayong gabi, Holy Family, ito yung ating assistant PPC coordinator, no, si Kuya Jonar Manikis. Yan. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Padre. Magandang gabi. Kuya Don, magandang gabi. At itong third, no, last but not the least, of course, ay ang ating PPC coordinator, no, at siya ang may-ari ng sasakyan na umiikot halos linggo-linggo sa ating parokya, no? At kapag umikot ay lumalabas yung mga tao pag nakita yung sasakyang yon. Ang ating PPC coordinator, si Kuya Tony Cortez. Yan. Magandang gabi po mga kaparokya. Ayan. Long time no see. Namimiss na natin ang isa't isa, no? Pero kami, halos madalas kami magkita kasi nga sila ay members ng ating execom o pastoral team ng ating parokya, kaya madalas kaming mag-meeting, no? Para pag-usapan ng mga ginagawa sa ating simbahan. Okay. Okay naman, no? Talagang ba? Parang mga boy band ang dating, no? Actually, nadamay ako dyan, kami ng staff sa mga dasal mo ng Bless Us, O Lord. Dahil kay Ate Pam, no, nadamay kami. Kaya, ang lalaki na ng aming mga dahil sa kakakain. Kuya Tony, kumusta? Ito po, Father, sabi ko nga kanina, ang t-shirt ngayon ko lang na-realize, naninikip na, kakakain. Totoo yan, Kuya Tony, no? Actually, after ng COVID-19 na ito, ng quarantine, alam ko na una kong bibilin Pantalon. Pantalon. Kasi, naghihingalo na No? Naghihingalo na. Sumisigaw na ng kapit lang, besh. Kuya Junar, ikaw, kamusta? Actually, sa awa ng Diyos, kahit papano, blessed naman din tayo. Pero syempre, bilang meron pong pinapatakbo maliit na negosyo, minsan, gabi-gabi din, iniisip ko din, kamusta na kaya yung mga tao ko? Kamusta na kaya sila sa kanilang trabaho? Kung ayos din ba mga pamilya nila? Pero naisip ko din, mas maliit yon na problema kaysa hinaharap nyo, Father Ron. Paano ba nangyayari ang isang araw nyo? Pag-iisip sa mga tao, parishioners, paano makatulong? Actually, tama ka, Kuya, no? Nung sinabi mo naisip mo yung mga employees ninyo, sa negosyo. Katulad nung binanggit ko nung unang reporting ko pa lang, parang instinct ng isang tatay, no? Instinct ng isang ama, na nung nagkaroon ng balita na magkakaroon ng quarantine or lockdown, yun agad ang pumasok sa isip ko, paano yung mga tao? No? Paano yung mga tao? At tama naman yung aking pakiramdam kasi nga in the process of this quarantine, na-discover natin kung gaano karaming tao talaga ang naapektuhan at nagutom. Dahil saan tayo kukuha ng tulong? Totoo yan, no? Totoo yan. Right from the moment I wake up in the morning after I pray,
yan ay iniisip natin, ano nang mangyayari sa araw na ito sa mga kapatid natin. Not only that, we also have our staff in the parish. Yung staff natin sa parokya ay hindi umuwi sa kanilang mga pamilya, no, para tulungan ako, kaya nagpapasalamat ako sa kanila, no, at kahit na ngayong mga panahon na ito, no, dahil nga wala tayong income as a parish, ay wala silang actually salary na matatanggap, pero we will be giving them a financial assistance na makakatulong din naman sa kanila, pero hindi ganoon kalaki. But because we have grown as a family, no? Yes, isang pamilya na dito sa simbahan, sa kumbento, matagal ko nang nakasama itong mga ito, kaya we go beyond that thinking ng sweldo, no? Yung isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Diyos. No, pero syempre iniisip mo pa rin paano kaya kakainin nila, yung bang mga pamilya nila ay mayroong makakain. Isa pa yun. So, yan. Kahit sa kanila, yung pamilya nila importante. Nila. Yan, pamilya. Iniisip mo rin yan, no? Syempre ikaw yung tatay sa parokya, sa kumbento. Aside from that, of course, I think of the parish, how we can be more effective in this new normal na hinaharap natin. Paano pa natin ipagpapatuloy yung pag-abot natin sa kanila at para maramdaman nila na sila ay miyembro ng simbahan. No, ikatlo, yung aking, syempre, may isa pa akong parokya na hinahawakan, yung St. Paul. Buti na lang nandun si Father Martin na pinasasalamatan ko, tsaka si Anton, no, in leading the parish as of the moment. Kasi nga, mahirap kasi yung labas tayo ng labas, no? Napunta ng punta sa iba, sa back and forth, no, baka hindi natin alam, along the way we become carriers, ay makadagdag pa tayo sa problema, no? Sa problema. Kaya I thank the Lord for the presence of Father Martin and Anton in St. Paul, but we coordinate, no, regularly for those activities. Pero dito sa ating parish, yan, pinag-uusapan natin na yung gagawin natin. And then hindi naman lang din doon natatapos, meron pa tayong trabaho sa diocese. No? Tama. May trabaho sa diocese. At inaasahan din kayo. Oo, medyo madugo rin yun. No? Medyo madugo kasi nakadepende rin yung mga parokya, lahat ng parokya sa Diocese of Cubao. So, that's... Kung tutusin, Father, no, na-realize mo yung itong ECQ na to, actually, hindi lalo naging busy yung simbahan. No? Totoo. So, akala mo parang oras na mag-relax. Pero hindi, kasi sa pag-iisip mo ng mga ibang taong umaasa sa'yo na kailangan mo tulungan, nagiging busy ka kasi tuloy pa rin naman trabaho mo, work from home. Pero at the same time, meron kang extra oras kasi kailangan ibuhos, no, para gawan mo ng paraan para matulungan yung mga kapwa nating parishioners, no, na nagugutom, nangangailangan ng tulong natin. Totoo yun, no? Yan ang isa sa mga matitinding hamon sa atin na kailangan natin gawin, no? I-fulfill natin. Yun. So before we continue, batiin muna natin yung mga, syempre, mga nanonood sa atin. Ako, napakarami na. No? Nasa 1 million na. No, batiin natin sila. Ate Cora Navarrete, no? Si Brother Brent, si Velin Hamulin Suwaiso. Yan. Good evening po. Magandang gabi sa inyo. Si Ate Vivian ay nanonood. Hello, Ate Vivian. Malay po. Kumusta, Ate Vivs? Inaalagaan mo ba si Kuya Joby na maigi? No? Si Kim, si Chabing ay nanonood. Chabing. Yan. Yan. Si Joshua. Nanonood si Joshua. Si Ate Marlene. Si Ate Dea, yung iba hindi ko makita kasi naka-bundle na no? 11 people in one message lang nakalagay. Si Ate Love, kilala mo ba yun? Parang kilala ko yan eh. Parang kilala mo si Ate Love, no? Ayan, si Ate Love. O si Kuya Jovi nanonood din pala. O si Ola nanonood. Si Bunso ng Cruz Naligas ay nanonood. Magandang gabi po. Magandang gabi. Si LJ na nandito sa harapan ko. Si Tin, Naira. Hello, Tin. How are you? Isa yan sa mga youth natin dito sa parokya. Si Doray ng UP, ng Holy Sacrifice, UP. Si Reverend JP Catilogo.
No, si Rev po ay isa sa mga diakono ng ating diocese. Kasama niya Gandang si gabi po. Reverend Edward na nagdiriwang ng kanyang birthday. Oy, happy birthday Ayan, po. happy birthday Reverend Edward. No, ang dalawang yan ay nakalinya na. No, sa diocese. Nakapila na. Nakapila na para ma-ordain. No, bilis-bilisan nyo. Dahil kailangan na ng saklolo. No? Kailangan ng saklolo. Yan, si Ate Aning Naira is watching. Hello, Ate Judith Aquino. Si Ate Judith ang ating good evening po. coordinator Good evening. ng lectors at ano bang pwesto niya sa PPC? Secretary. Yan. Siya ang ating secretary. Hi, Ate Judith. Si Ate Mary Jane, nanonood. Si Ate Jean Abisamis, nanonood. Si Ate Eva de la Cruz, isa sa ating mga MBG. Sabi ni Ate Vivian, mga simpatiko. Mga simpatiko daw kayo. Ayan. Si Ate May Mangkaw nanonood. Si Jepoy, andyan, kapitbahay natin. Si Ate Tess Albano. Hello, Ate Tess. Hello Stay po. safe. O yan, si Ate Che, andyan na rin, nanonood na rin. Si Angelo de Guzman, isa sa ating mga youth ng parokya. Si Ate Raima, no, from St. Paul the Apostle Parish. Hello, Ate Raims. Yan. Si ang ba't mata ko? Si Ate Rolette Villanueva. Ayan. Si Ate Flor Ocampo from Our Lady of Fatima Parish yan. No, si Teacher Wena is watching also. Yan. Si Camille Tapalia ng Transfiguration of Our Lord. Hello. Hello po sa inyo. Yan. Yan. Si Jeff, si Chris nanonood. Si Karen, no, Miranda is watching. No? Si Jeroel Manalang, thank you Kuya Tony, maraming salamat, pakihawakan na muna. Laglag. Yan. Si Aaron Duque, si Edwin Abuda, si Teacher Pichi Pilaya, isa rin sa mga lectors natin. Si Ate Alice Atanasio, si Ferdinand Sichon, siya po isang ex-seminaryan na klasiko, no, nasa ibang bansa na siya ngayon, no. Doon na siya naninirahan. Hello, Ferds. Si Mark Anthony Reyes, nanonood. Si Ate Marlene. Si Carlos de la Rosa, isa sa mga sakrista natin. Si Amorel Bati. Si Jessica, nanonood. Si Teacher Jessica. Si David, na malungkot. Si David Glover po ang isa sa mga kasama ko sa Diocese Ministry of Altar Service kasama si AJ. Na si Justin Francisco from Cruz Naligas, si Cecil na taga Redeemer, Holy Redeemer Parish, no, si Jel Amulin, Tolentino, Christopher Valenzuela is watching, si Margaret, si Teacher Lala, si Rainier Tabor. Yan. Sabi natin Vivian, laki na din ng chan, Father. Yan. Uy, si Boss Esen Ragma ng Cruz Naligas, no, ang napakagaling na Esen Ragma. Yes po. Oo. The Esen Ragma. At itong yung pinakamalupit sa Zone 5. Sino? Malu. Si Pet Malu. Hello, Ate Malu. Ate Malu, yan. Nanonood. Yan. Magpapadala ng mga blanca yan. Pag binabate. Oo nga eh. Nagparinig na Ate Malu, ha? Si Ate Juliet nanonood din. Si Ate Maricel. Si Ate Rochelle de los Reyes. Yan. Si Ate Gia Ines. Si Juben. Si Ate Rosenda nanonood. Si Ate Vicky nanonood. Naku po, ang dami. No, konti na lang para makapagano na tayo, dire-diretso. Si Ate Weng, si Jude, si Ate Lini, at si Len de la Cruz. Ito kilala mo ba to? Si Oliver Jason. Kilala ko yun. Nagtatrabaho ba yan ngayon? OJ. Related, OJ, ha? Huwag manapin tatay mo dyan. Nandito tatay mo, ha? Nandito kasama ko. Ito kilala mo to? Si Adrian Manikis. Oo nga. Pinagbiyak na bunga sa nanay. Yan, si Adrian, isa sa mga altar servers natin yan. Si Star Jane nanonood. Si Hazel,
si Ate Nora Baluyot, no, ng Cruz Naligas, at si Ate Rona Manalang ng Cruz Naligas also is watching us. Yan. Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming Sa inyong salamat. lahat. At sinamahan ninyo kaming apat ngayong gabi sa ating pagre-report at pagkukwentuhan. No, sana ay may mapulot kayo sa aming mga kalokohan. So kung if you've been following our my report for the last 2 week, 3 isang buwan na ata, no? Isang buwan na tayo report, no? Sinisimula natin sa mga nagawa na natin, no, na mga na pagre-report. Okay. Check ko lang. Yan. So, again, ang unang mga nabigyan natin ng tulong ay yung mga nakatanggap ng gift certificates, no, gift checks from Sodexo, from Caritas Manila, no, of course through the help of Father Anton Pascual and Caritas Cubao through Father Ronnie Santos, no. Nakatanggap po tayo ng 1,000 gift checks na ginamit nila sa SM Save More at saka sa Watson's Drugs. So pwede silang makabili ng grocery at saka mga gamot. No, at ang nakinabang po ay 1,000 families. Yan. 1,000 pamilya yung natulungan natin through the giving of the gift checks. Nasundan ito ng pamimigay ng groceries. Yes. No? Yung groceries natin ito yung unang batch if you remember, no, nung nagpatawag agad tayo ng meeting after the lockdown, tapos namili na agad tayo, no, inabunuhan muna natin, tapos bumili tayo ng bigas at mga grocery items. We were able to produce and to help, I think yung dati kong report 1,004 lang pero upon rechecking the records, I think 1,024 na families yung unang nakatanggap ng mga grocery packs. Ang laman niyan ay bigas, ano pa ba yun? Sardinas. May noodles yan, ano? Noodles, tama. Kape. May noodles. May noodles. Tapos may kape, toothpaste. Meron ding toothpaste, no? Kasi, lotion? Akala ko lotion. Sabon, may kasamang sabon yun. Okay, kasamang sabon. Yung ating grocery packs na yun. At nabigay natin to sa 1,024 families. Yung third wave naman, ito lang yung latest natin, no, na nabigyan. I think 311 families yung nabigyan natin ng packs, no. This time, na-appreciate nila kasi instead na ang binigay natin ay canned goods sa kanila, bigas talaga yung binigay natin sa kanila. Dinamihan natin. No, I think 7 kilos, no, na bigas yung ating binigay sa kanila. Kaya na-appreciate ng mga tao kasi nga, yan ang isa sa mga commodities na kailangan ng mga tao. So 311 itong recent natin na pamimigay. At in the process pa rin po, no, yung repacking natin kasi kabibili lang natin. Last time ay nireport ko sa inyo na nag-purchase na tayo ng bigas, nire-repack, no? At ngayon nasa distribution process na tayo, no? In between those waves, first, second, and third waves, ay namigay tayo ng ibang goods, no, na nakukuha ko sa ganun pagtatay, no? Pagtatay kasi talagang gagawa ka ng pahanap ka ng pag merong chance, kunin mo na agad, no? Kunin mo na agad para makatulong tayo. So, if I could remember it right, nakakuha tayo ng 40 trays of eggs galing sa Mount Carmel Shrine, no, sa Minor Basilica. Pinamigay natin ito, dinistribute sa mga members ng ministry, mga servants na in urgent need. No, kasi we cannot distribute that in the areas kasi medyo kukulangin yun, no? Kukulang. Hindi siya sasapat, no? Hindi sapat. Kaya inuna na lang natin bigyan itong mga ministry members na nangangailangan din. No? And then nakatanggap tayo ng 30 kilos of chicken, no? 30 kilos of chicken through Christ the King Green Meadows kay Father Steve Zabala, no? Ang diehard ng Crash Landing on You.
No? Kinukwento niya sa akin yun, Kuya Junar, no? Naiiyak daw siya. Ganun. Oo. Ganun yan. So, pag nagkita kami, up here! Ikaw din! Ay, nako. No? Pero ako hindi ko pa napanood actually. No? Hindi ko pa napanood. Yan yung weakness ko yung manood ng Korean. Kasi nakakahilo magbasa ng subtitle. No? Pero, dati nakakanood ako yung mga lumang-lumang mga Koreans. Kaya Tony, tahimik lang. Pero alam niya rin yan. Nanonood siguro to, no? Baka mga pinapanood nyo ngayon, mga Lito Lapid. Yeah. Yun. So, after yung 30 kilos of chicken na binigay natin sa may nagko-coach kasi sa akin, wala kaming prompter eh. After ng 30 kilos of chicken na binigay natin sa mga frontliners sa St. Mary's at sa mga street dwellers, frontliners, police, at barangay police natin, mga tanod, at nakakuha tayo ng donation uli na 200 kilos ng chow mein. Yung parang pansit, parang gano'n, na ginagamit ng Chowking. Pangarap ko rin yan eh. Oo, talaga. Binigay yan ng Jollibee Foundation sa atin. Wow, thank you, Jollibee. Yan, salamat sa Jollibee Foundation. At of course, through Father Joey Maborang of the Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Pagkatapos nun ay namigay tayo ng 150 packs ng food, cooked food. Ano yan? Sa pamamagitan ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary at ni Father Dennis Soriano, kinuha natin doon, and then dinistribute din natin. Ang mga nakinabang dyan, some of them were the families in Waling-Waling and Gumamela. At yung iba naman ay mga frontliners din, no, na dinistribute natin sa kalsada at street dwellers. And then, meron pa uli ako nakuha na 100 food packs. Iba talaga pag pogi. Ano ba, Kuya Junar? Maliit na bagay. Joke lang po. Joke lang. Biro lang po. No? Ay, nako. Para sumaya lang po. Sino pa ba magbubulahan dito? Tayo lang naman nandito. Yan. So, yung 100 food packs nun, courtesy of Father Dennis Soriano of Immaculate Conception Cathedral. At pinadala naman natin to sa may Gumamela sa Magka side, no? Sa may court dyan. No? Doon natin binigay. So may 100 to na makatao na nakatanggap ng food packs. After that, meron pa. Meron pa. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Bukod sa ganun ako kapogi. Joke lang. No. Nakakuha tayo through Father Ronnie Santos and Christ the King Project 7 naman. No? Christ the King Parish Project 7 ng 250 kilos ng bigas. Wow. Yan, dami, no? Salamat dami. po. Maraming salamat, Father Ronnie. Siya ang napakasipag nating SSDM minister. Pagkatapos nun, ay hindi lang yung bigas, kasi yung bigas na yun, isasama pa natin sa nire-repack natin. Bukod doon, nagbigay siya ng 11 bags ng vegetables. Wow. Yan. So we're trying to distribute them dun sa mga pasulput-sulput na nangangailangan ng tulong. Yung mga vegetables na yan. At bukas, o sa Friday ata yun, ay magluluto si Ate Tata. Iyon. Ng maraming ulam, no? Ng kalabasa na may giniling. Ngayon. O, giniling na may kalabasa. Ewan ko kung anong diskarte gagawin niya, no? Pero magluluto siya ng marami, no? And then we will try to distribute also to people yung maluluto ni Ate Tata. Iyon. Okay. No, kasi merong nagbigay ng 5,000 pesos at ang request niya ay ibili ng pagkain na luto na. Tapos i-distribute yun. Yun ang kanyang request. No? So, syempre, accommodate natin yun and we will do our best to address her request. Yun. So, yun po yung ating intervening acts. No? In between ay meron. No, may questions po ba kayo? Ano po?
Akala ko, hindi, parang maririnig mo sila, no? So, check natin, baka may tanong sila sa atin. Yan. So, ganun kadami yung mga pangyayari no, behind the scenes yan, ano? Kasi dito mo nakikita, no, as much as possible, no, yung simbahan hindi tahimik, gumagalaw siya sa likod. No? Totoo yan. Totoo yan. Kasi kung narinig nyo, second week ata ng quarantine yun, may mga post, no, kung nabasa nyo ba yun, no? Mga post na, nasaan ang simbahan? Tama. No? Nasaan daw ang simbahan? No? Nung nabasa ko yun nga, no, ano naging reaction mo kay Jonar? Sa akin, gumagalaw kasi ang simbahan na walang video, walang camera. Ang sa atin, yung parishioners natin, is family natin yon na kailangan nating maabot, kailangan nating matulungan. Kaya nga minsan pagka nagdadasal ka ng bless us, O Lord, in these thy gifts, inaano mo din na sana yung iba, meron din makakain. Tama. Kasi tayo blessed, kahit paano naman yung iba. Tama. Yun yung minsan, kagaya nga ng mga, segue ko lang ha, sa isang billionaire sa buong mundo, sabi niya, i-let go muna daw ang growth for 2020. Yung kikitain mo, ibalik mo sa society. Kasi, ikaw, being alive, is already a profit, is already a blessing. Totoo yun, totoo. So, dapat, kung kumikita ka, ibabalik mo ulit. You give back what you receive. Totoo yun, tama. Tsaka, medyo ironic din, no? Ang parati pinupush dito, social distancing, no? Pero nakita mo, lalo tayo nagiging social dito sa social distancing na to. Correct, no? So, iba, no? Siguro ang pamamaraan lang ng being social is not physical, no? Totoo yun. But it is spiritually, no? Emotionally, tsaka sa loob. Oh, actually, naging mas malalim pa nga. No, mas malalim. Dati kasi, we equate presence, no, with physical presence. Though it is important, no, yung physical presence. Pero now that we cannot be physically present, no, to each other, no, napatunayan natin na mas parang naramdaman pa natin, no, yung presensya ng isa't isa. If you could remember, yung unang ikot pa lang natin ng posisyon. Di ba? Yung hindi naman natin sila nahawakan, hindi naman lahat nakakakita, pero nakikita lang nila sa social media, pero they feel na sila yung naabot, no, ng ating pag-ikot. Tsaka sa pag-ikot, Father, parang yung buong parokya yung simbahan, eh. Totoo. Napakalaking simbahan yung dinaanan natin, ano? At kita mo talaga doon yung participation ng mga tao, no? Talagang nandun sila, no? Nakikibahagi sila, no? Yun ang simbahan. Correct. Actually, it took you ilang hours yun? Oh, biyahing La Union yun. So, 8 hours. Di ba kuya, no? Ganun, biyahe. Pero alam mo, hindi ko naramdaman yung pagod doon, eh. Kasi kada daan mo, nakikita mo mga tao, lumalabas, nagdarasal. I mean, kahit ikaw, nagkakaroon ka ng panibagong lakas, eh, na ganito pala tong parokya natin, no? Ito ang simbahan. Buhay ang pananampalataya. Buhay ang pananampalataya. At isa pang napatunayan natin, buhay ang pagkakaisa, no, sa ating parokya. Buhay ang pagtutulungan. No, at mamaya sa report ng Caravan, doon natin mapag-uusapan yan. No? Before we proceed, batiin na natin sila. Baga madagdagan. Malimutan na natin batiin. Eh. No? Oo nga eh. Baka biglang tumawag. At pauwiin. Oy, Jonar, umuwi ka na. Ayan. Kala ko meron tayong phone-in segment dito, Father. Ano? Pwede kayo mag-message, no? Kung sino po may tanong kayo sa amin. Dito, pwede nyong i-comment dyan. Nanonood si Sir Kenneth Baluyot ng Cruz Naligas. No? Si Johnny ng Immaculate Conception. Si Ate Alma. Ate Alma. Si Ate Alma ay ang ating coordinator sa Pamayanan 6 at member ng ating volunteer group. Dalas ko nakikita sa kalsada yan, kada ikot na yan, si Ate Alma. Oh. Thank you, Ate Alma. Thank you, Ate Alma. Si Ate Ana Balmonte, sabi ni Kuya Jovi sa inyo,
Miss ko na kayo mga bossing. Nako, Kuya Jovi, stay home. Stay safe. Miss ka rin namin. Stay sober. Stay sober. Tama yun. No, kung hindi, lagot ka kay Ate Vivian. Si Ate Beverly is watching. Si Kuya Jun Solana, napakasipag niyan. No, ni Kuya Jun. Isang bayani yan. Oh. Si Ate Wilma Tolentino, si Kuya Benji Navarrete is watching. Yan, si Zedric Frihiliana, isang altar server yan. Si Father Jover Domanico ng Cruz na Ligas, nanonood. Father Jover, sana'y safe kayo. Kagabi, no, mga, I think it was 11 or 12 na ata yun, hindi ko matandaan, ay nakita ko may sunog daw sa Cruz na Ligas. No? Yung, when I tried to check, sabi ni Father Jover, sumasabog yung transformer sa may simbahan. Oo. Kaya, agad-agad ko siyang kinontak, no? Kaya sabi niya, okay naman daw sila. Sinend niya sa akin yung video, talagang sumasabog yung transformer. No? So, agad namang na-address ng yung issue na yun, kaya okay sila doon. Salamat, Father Jover, at safe kayo dyan. Yan. Si Father Bert. Do you remember Father Bert? No, taga Bataan. Ay, Batanes. Yung taga Batanes? Oo. Okay. Yung nag-Thanksgiving Mass dito. Tama. Ayun. Nanonood si Father Bert. Umabot pala tayo hanggang Batanes. Umabot hanggang Batanes to. Okay. At least sa Batanes, COVID-free. Oo nga. Safe na safe. Safe na safe sila doon, no? Yan, Father Bert, stay safe. Kumusta sa bishop mo dyan? No, at schedule na natin ang pagpunta namin dyan sa Batanes. After COVID. After COVID, no? Itong ex ko may gusto na nga pumunta dyan, no? Si Kuya Jobs ay nanonood, ang asawa ni Ate Vicky. Si Father Manoj is watching us. Hello, Father Manoj. No, stay safe. Naka-lockdown din sila doon no, sa Hearts of Jesus and Mary, kasama si Father Jojo Simon. Yan. Si Mark Carino is watching. Ate Neth Austria is watching us. Yan. Si Cecil Perias. Ayan. Ate Nympha Salvador. Ate Nelly Yap. Hello po. Si Ate Jopen nanonood. No? Hello, Ate Jopen. Yan. Si Ate Jopen po ang coordinator ng Pamayanan. One. Masipag din yan. Masipag yan, oo. Pamayanan 1. May matabang nanonood si ayan. Si Ate Mirna Baluyot nanonood. Hello po. Sa Ligas po yan. Mukhang social distancing din sila ni Kuya Ted. Tig-isang phone. Si Ate Len Perez, si Ate Lucia Morales. Sabi ni Ate Lucia, pagpalain po na ba kayo, Father Ron, ng may kapal? Maraming salamat po. Maraming salamat. Si Kuya Bonnie is watching. Ate Presi Saldua. Si A.B. Hawthorne, no? Si sister. Taga-ano to no? Anong area sila yung Hawthorne family? Oo, hindi nila ako kinakausap. Pero nasa Michigan siya ngayon? I do From not Michigan. know. Jenison, Michigan. Really? Oo. Yeah, well, ano? Pero I think their family is from Basta malapit lang. Masama lang. Within the jurisdiction of Holy Family Parish. Hindi, parang Zone 7, I think. I'm not sure. Yan. Okay. Si Daniela Lopez nanonood. Yan, okay na. Nabati ko na sila lahat. Madadagdagan na naman ito mamaya. Okay. So, tuloy tayo sa pag-report natin. Kailangan nating i-report sa ating parishioners yung na-raise natin. Kasi we have been appealing for help sa mga parishioners natin. So, I will be asking Kuya Don to report to us in total, yung lahat ng na kolekta natin, since nag-appeal tayo sa first live broadcast ni Father Ron. Go ahead, Kuya Don. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nabanggit po ni Father kanina, lahat po ng mga efforts ng ilang drives ng relief operations. Pero realize nyo po na para po namin magawa itong mga to,
kailangan po ng pondo, no? Kailangan po ng resources para maiabot namin itong relief na ito sa mga nangangailangan nating mga kapwa parishioners, no? At may panawagan nga tayo dito sa inyo para tulungan itong ating campaign sa any financial and in-kind donations, no? At ang pinakamasaya dito ay tumugon po kayo. At dahil po dito, nagpapasalamat po kami ng taos-puso sa lahat ng tulong ninyo kasi pag wala po kayo, wala ho din tayong magagawa at hindi natin matutulungan yung mga kapwa nating parishioners, no? So dito po, meron pong mga donation in cash po, no, na 45,565. Ito lang po yung mga nagsulat ng pangalan nila, no, doon sa mga donation nila. Makikita nyo po sa screen, ngayon naka-display, no, yung mga taong nag-contribute, no. So maraming salamat po sa inyo. Pero overwhelming po, mas marami po yung mga anonymous, yung pong mga hindi na po naglagay ng kanilang pangalan at kusa na lang silang nagbigay, no. So in total po, lahat po nung nai-collecta natin na donation ay umabot po, no, including po yung 45 na na-mention ko kanina, is 213,325 and 50 centavos. No? So, talagang overwhelming yung support, no? Makikita nyo po dito, nung umikot po tayo, nakita po namin at dama po namin yung suporta ninyo, no? Ang pinakamahalaga po kasi dito, hindi po yung halagang na ibigay ninyo, no? Ang pinakamahalaga po dito ay nakita natin na bilang isang komunidad, isang parokya, lahat tayo ay nag-ambagan at nagtulong-tulong. Yun po ang nakakapataas ng ating pag-asa nung hope ba dito sa mga tao, no? Kasi nakikita nila na lahat tumulong para magawa natin itong mga relief operations na to. At isa pang importanteng malaman ninyo, no? Hindi lang po yung mga may kaya ang tumulong. Kahit po mismo yung mga nangailangan ng tulong ay nag-donate din po. So nakikita nyo po dito yung generosity po ng tao, no? Talagang nag-uumapaw. At ito na mararamdaman mo talaga, no, na ito ang tunay na simbahan. Ito ang tunay na parokya. So dahil po dito, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga tulong, sa inyong mga donasyon, pati in kind. Ang dami po kaming natanggap, mga delata, mga bigas, mga canned goods, lahat na ho, nandun, ano? Dahil po ito doon sa yung concern ninyo, no? Yung inyong pagmamahal doon sa mga kapwa nating kaparokya na mas higit nangangailangan itong mga bagay na to. Maraming salamat po. Totoo yun. No, maraming ang kinukwento yung ating team, no, doon sa caravan natin. No? Remember, yung caravan ay umikot yung ating crisis team, no? At ako'y nakiusap sa mga tao na kung sino yung mga tumulong. Bakit ba natin ginawa yun? Kasi hindi lahat may access sa internet. No? Hindi lahat may access sa Facebook. Hindi rin lahat may access sa ating opisina. So, pero gusto nilang tumulong. No, gusto nilang tumulong. So, naisipan natin na tayo na yung pumunta sa kanila para makapagbigay ng chance for those who would like to help us na makatulong sila. At kita pa natin ang response nila, no? Yung caravan natin, napakalaki na ng pumasok na pondo. Sabi nga ni Kuya doon, it's not about the amount, no, na nakuha natin, but the amount expresses, no, something else, no? Yung malalim na pakahulugan doon sa nakolekta natin. Ibig sabihin, mas maraming matutulungan at ang mga nais tumulong ay hindi lamang yung mga may kaya. Pati yung kapos din ay nakakaramdam na kailangan ko rin tumulong, no? Kailangan ko rin tumulong. Sabi nga ng PCP2, no, na walang mayaman na hindi mangangailangan at walang mahirap na hindi kayang magbigay. Tama. No? Lahat 'yan, lahat tayo. That is how to become a church. Ayan. At na-demonstrate yan ng parokya natin. Correct. Kaya Kaya pala.
Talaga kaya-kaya natin, no? Actually, no, looking at this beautiful church, di ba? No, it already speaks of something. Now that it is not anymore about the edifice, hindi na ito tungkol sa building. Hindi na building yung tinatayo natin, no? Hindi na building ang pinagaganda natin. Buhay na ng tao. Pero you see how people responded to it, no? Ibig sabihin, malalim na. No, malalim na yung pagkakaugat natin. Nag-level up na. Nag-level up na, oo, nag-level up na. Isang magandang senyalis yan ng pagiging simbahan natin, ng pagiging simbahan. Antayin mo, Father, pag wala na ito ECQ, dagdag ka na ng maupuan dyan. Dadag sa Yun nga eh. Kailangan nating pag-usapan yan again, no, sa PPT para kung paanong gagawin natin. No? We are in the process of preparing for that naman. No, yung new normal na mangyayari after the lifting of the ECQ. Iyon. Thank you, Kuya Don. No? Kung may tanong kayo kay Kuya Don, tanong nyo sa kanya. I would like to correct myself. No? Sabi nung nanonood na Hawthorne, no? Ako po ay anti ni Che. Anti pala siya ni Ate Che. Kasi merong foreigner na pangalan na encounter ko doon sa Zone 7 naman, no? Nakalimutan ko, na-confuse lang ako. Pasensya na po kayo, no? Ganito po talaga kapag naka-lockdown. Magandang gabi po. Si Che, inaasahan din natin yan. Haligi din natin yan. Oo. Isa yan sa mga haligi natin ngayong panahon na ito. Yan. Hindi yan takot sa virus eh. Hindi yan takot sa virus. Okay. Nung Good Shepherd Sunday, umikot din tayo, no? Oo, nasabi natin yan, no? At yung Good Shepherd Sunday ay meron din tayong na-kolekta na tulong. Hindi natin ine-expect yun actually, ano? Hindi natin in-announce na tayo ay magko-collect sa kanila. No, but some people express their desire na magbigay, kaya sabi namin, sige, magdala tayo ng lalagyan, baka sakaling may gustong tumulong. Pero nagulat kami dahil ang ating na-collect last Sunday ay 44,955 and 75 centavos. Yon, no? 44,000. Maraming salamat po. 955 and 75 centavos. Yan, almost 45,000, no? Almost 45,000. No, kaya nagulat ako, no? Kanino yun? Kanino? Kay Kuya Tony. Nahahatak daw yung mic mo, Kuya, sa gilid. To the rescue po. Si Spike. Ayan, thank you, Spike. Okay. Nahatak lang ang mic. 44,955.75. Wow. Salamat Thank po sa you. inyo, ha? Oo. Expression of love. Expression of love talaga yan. And we brought, our main purpose last Sunday was to bring the relics, bone relics of St. Pedro Poveda, our secondary patron. May nagtanong sa akin, bakit si Pedro Poveda yung ating inikot, no? Kasi si Pedro Poveda po ay isang pari, no? A diocesan priest, a parish priest actually, no? At ang kanyang pagmamahal sa mga nangangailangan, no, ay talagang napakalalim. No, may aaminin ako sa inyo, no? Secret? Secret, no? Ano yan, siguro dahil sa formation namin sa seminaryo, kasi sa seminaryo kasi philosophy ang pinag-uusapan, no? Theology, philosophy. Medyo dito yung level ng aming pag-aaral. So, bihirang-bihira ako maiyak sa mga pinapanood ko. No? Bihirang-bihira. Yung mga kasama ko humahagulgol na, no? Mga kaibigan ko, pero ako wala pa rin, hindi ako naiiyak. Talagang nag-a-analyze ako. No? Pero nung nanood ako ng isang pelikula, no? Naiyak talaga ako. Yung pelikulang yun ay tungkol kay Pedro Poveda. No, kasi nakita ko sa kanya yung sarili kong karanasan. Kung paanong nakipamuhay sa mahihirap, kung paanong na-develop yung pagmamahal sa mahihirap, kung paanong nakikita si Kristo sa kanila. Relate ako dun sa
sa kwento niya, no, na siya na yung naghahanap ng paraan para maturuan yung mga mahihirap kasi wala silang kakayanan na makapag-aral. So siya na mismo yung naging paraan para sila'y matuto, no, at eventually he started the Teresian Association, empowering women, no, and teaching them their role in society, no, and in the development of the human person. Napakalaking tulong ni Pedro Poveda, and his life touched me really, no, nung nakilala ko siya at yung kanyang buhay. Kaya at naging blessing din, ako ay naging chaplain ng Pedro Poveda College, tapos naging secondary patron ng ating parokya, si Pedro Poveda. Kaya nung Sunday, inikot ko siya. Wow. Ito yung catch doon. No? Napag-isipan ko na na-realize kong iikot siya 1 week before. No, 1 week before. And then, on that very day itself, nung iniikot na natin si Poveda, one of the Teresians, mga kaibigan natin, mga ate ko, mga hermanas ko sa Teresian Association, nagsabing, Father, bukas, May 3 tayo umikot, May 4, is the commemoration of the canonization of Saint Pedro Poveda. Very timely. Very timely. Pero hindi ko talaga naalala yun. No, nawala sa isip ko yun. Hindi ko naalala na May 4 yung kaniyang canonization. But somehow, I was led towards deciding on bringing him around, no, to bless the people. Sabi ko parang nangungusap sa akin si Pedro Poveda, no, na gawin mo yan, no, bilang pastol, no, bilang pastol. Iyon. So pero Padre, kung for example, parishioner sa secondary patron saint natin si San Pedro Poveda. Pag pumunta ako sa simbahan, saan ko siya makikita? Okay. Meron tayong image ni Pedro Poveda. Kasi wala pa tayong statue. No, wala pa tayong statue. Siguro we can commission somebody to do that, no? Na maging project natin yan, na magkaroon tayo ng malaki-laking statue niya. Pero for the moment, meron tayong picture niya na malaki, no, na nandyan sa gilid ng ating simbahan na pwede nilang puntahan. But of course, this time, wala mo nang hawak-hawak sa mga saints. Yung kanyang bone relics, yung bone relics. Yung kanyang bone relics ay nasa ilalim ng ating altar. Ibig sabihin, nandito po? Nandyan, oo, nandyan. Andyan ang kanyang bone relics. If you remember during our dedication, yun ang naging relics na nilagay natin before the blessing and consecration of the altar table. Yan, nilagay ni Bishop Ness na si Pedro Poveda dyan. So tayo pala nakatayo sa isang holy ground. Oo, nasa holy ground tayo. Nasa relic ni Saint Pedro Poveda. Of course, and our Lord Jesus is with us also. Yes. Yan. No, sabi ko nga, andyan si Lord. No, siguro, hindi ko alam kung ano reaction niya sa atin. No, siguro nakangiti lang sa atin. No? Ngisi ng ngisi itong dalang mga to. No? Ayan. Before we continue, no, yan, babatiin muna natin po dahil matatambakan tayo. Yan si Ate Rosa de Chua, Florina Coronel is watching. Ate Mercy Baluyot, na banggit ko na kanina ata yan. Si JP Afable, no? Si JPEX, yan. Dati ko rin kasama sa seminaryo yan, no, na nasa ibang bansa na. Elizabeth Alcantara de la Cruz is watching. Si Albert, Boss Albert ng Our Lady of Fatima Parish, no, si Carla Aguilar. Sabi nung Love Cortez, good job, Hofam. Salute to all frontliners. Galing ng anak na to. Kaninong anak to? Magandang Hi, love. Hello, love. No. Si Anton, no? Nanonood si Anton, ng ating kasama sa St. Paul the Apostle. Okay. Yun. Next. No? Aside from, sabi ko nga kanina, isa yan sa routine ko everyday ay yung isipin kung kumusta ang ating mga parishioners. And syempre yung welfare ng ating parish staff, no, dito sa Holy Family Parish. Worry ko kasi yan, no, na baka magutom syempre yung
Sila Jeff, no? Takot ako, Magwala. baka magwala. No? Baka sumayaw ng single ladies. Yan. Kasi wala nang makain, no? Kasi nga po, as you all know, wala po tayong public masses and wala tayong mass collections which funds our operations sa parokya, no? Doon na pupunta yan, bills. Siguro, Father, yung mga donation, dapat malaman din nila no, na unang priority kasi yung relief. Relief, correct. Bago yung Correct. operations Correct. ng simbahan. Oo, Kaya ganun po yun. Correct. Inuna natin talaga ang relief operations natin. Priority natin yon, no? Kasi nga, sabi ko, do what is good for others, no? And God will take care of you. No, ganun, di ba? Ganun naman yun eh. No, gawin mo yung kung ano yung kalooban niya, tapos bahala na siya sa'yo. No, magtiwala ka sa kanya. Totoo naman, no? Totoo naman. Tama. No, obvious naman. sa tiyan kong umuumbok at sa mga itsura ng aking parish staff, no? Na Masaya naman sila. ay, nako, Kuya Don, no? Sobrang saya nila. Sobrang saya nila. Minsan may hinahanap akong pagkain, di ko na makita. Seriously, no, I would like to thank those who have responded to this aspect of our need as a parish, no? Yung pangangailangan natin ay na-address sa pamamagitan ninyo. Kaya I would like to ask Kuya Jonar to mention them para naman po mapasalamatan kayo. Nabanggit na ni Father Ron na yung mga nakukuha natin na donations from the parishioners, lahat yon todo sa relief goods, relief operations. Ngayon, kahit na magaling si Father Ron sa lahat ng bagay dito sa simbahan, hindi niya pa rin kayang gawin yon mag-isa. Kumbaga, kailangan niya ng mga Jeff, kailangan niya ng mga Chris, kailangan niya ng mga CJ, at marami pa dyan, mga Spike. Sa mga hindi ko nabanggit, kailangan yun lahat ni Father Ron. Ngayon, sila naman din, buong puso din silang nagsiserve, buong puso silang nagbibigay serbisyo, pagmamahal sa atin, pero may mga pangangailangan din sila. At ang una-unang pangangailangan nila ay isang malusog na pangangatawan. Kasi kung sila rin mismo magkakasakit, makikripple din ang operations ng ating relief goods operations. So ngayon, yung mga kinain nila bago mag-pandemic, naubos na yon. Ito yung tricky part sa tao. Yung kinain mo kahapon, hindi mo pwedeng i-reserve para meron kang energy for the next few days. Matutunaw na yan eh. Matutunaw yon at kailangan mong kumain ulit ngayon. Kahit yung kinain mo ng breakfast, ubos na yon. Dapat kumain ka ng lunch, kumain ka ng dinner. At kailangan natin sila para sa patuloy na sa programa ng relief operations natin. So, nag-umpisa tayong humingi ng tulong kasi nga depleted na yung funds natin. Kasi alam mo ba, ang hirap-hirap pala mag-survey, lumabas sa mainit na lugar para mamigay ng relief goods. Totoo yan. Siyempre, tumaba yung puso nila kasi kailangan yung pagtulong. Pero, humapdi rin yung tiyan nila. Correct. Kailangan din nilang kumain. Mabilis pa naman. Oo. Nang masusustansya. Okay? So, mabilis magutom. So, kasi na-deplete na nga yung funds natin since third week pa lang ng April. Merong mga consistently na nagbibigay din sa ating parish staff. So, babanggitin ko lang yung iiba dito. Sila Ate Lalay de Castro, si Kuya Tony Cortez, si Ate Pam Sacamos, si Ate Vivian, sila Architect Manny Sanggalang,
Sila Ate Malu na nagsabi na yung Maha Blanca daw natin, approve na. Oo nga, siya daw bahala. Thank you, Ate Malo. Basta galingan nyo daw. Andyan din sila Kagawa Jun Hunyo, ang Perdigon family, ang Cuevas family, ang Almaang. Kahit nahihirapan din siya pero nagbigay din. Maraming salamat po. At patuloy kaming humihingi, kumakatok sa inyong mga puso para for the next week. Di ba? Hanggang May 15. At baka pwede pang sumobra. Okay? Actually, ano yan eh. Yun yung isa sa mga iniisip natin kasi even if the ECQ will be lifted, hindi agad-agad ibabalik sa normal yung ating schedule. So wala pa rin tayong mga public mass gatherings. Hindi pa rin po pwede. So ibig sabihin hindi pa rin natin masusustain in a normal way ang ating operations ng parokya. So we will still depend on the generosity of the people with regard the needs of our parish staff and the convent itself. At i-add ko lang din, itong pagkain na meron sila sa kumbento, yun lang ang meron sila. Kasi po, sa sinabi na ni Padre, na kahit nga sa sweldo nila, pinag-iisipin na rin talagang mawala na rin. So at least man lang busog yung tiyan, hindi naiinit ang ulo mo. Si Father na lang Opo. At saka, yung nag-iikot-ikot tayo dito sa buong parish, marami rin nang tumulong. Nagbigay ng pagkain, tubig, nagbigay suporta ng pahiram ng sasakyan. Totoo yan. Kay Kuya Tony, kay Kuya Don, kay Kuya Jams. Maraming salamat po. Salamat po. Kina Ate Jopen, kina Ate Vivian, kina Ate Che Panginiban. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa amin, sa ating team, sa ating staff, sa akin at sa kumbento na sa mga oras na 'to nangangailangan din naman. Nangangailangan din naman. I would also like to thank Tita Hilda del Rosario. Yes po. Na isa sa mga very generous sponsors natin. Salamat po. Thank you, Ate. Yan. Just recently, nagpadala po siya ng 10 sacks of rice. Wow. Salamat po. 10 sakong bigas na malaking tulong, tita, sa mga nangangailangan. Aside pa yan sa mga nauna niyang naibigay sa atin. She has been constantly helping us in our projects and also in helping the poor. Maraming tao po ang natutulungan. Just recently, she celebrated her 70th birthday. Oh, Happy birthday. Happy birthday po. Hilda. Birthday, Ate. Nung friends of Tita Hilda del Rosario. Through Tita Hilda, natanggap natin yung 10 sacks of rice. Yun. And kanina lang din, nakatanggap tayo ng, I think, ang tansya namin, mga 9 kilos ng fish. Ng galunggong. 9 kilos ng galunggong na ibinigay sa atin ni Kuya Renato, I think Renato Coco. Kuya Rene. Kuya Rene. Si Kuya Rene, isang lay minister natin yan, MHC natin yan. Ibinigay. Thank you, Kuya Rene. salamat, brother. Maraming salamat. Marami tayong matutulungan doon. Isasama natin yan sa ating food packs itong mga darating na mga araw. Nais ko rin pong pasalamat kay Tita Rosario Tusit, na Yes constantly din tumutulong sa atin. Thank you po. Napakabait Thank you, sa Ate. atin. And kay Judge Maligaya, maraming salamat kay Judge Maligaya. Salamat po. Salamat po. Yan. I would also like to thank Ate Minnie Vargas of the Apostolada ng Panalangin, Apostleship of Prayer of St. Paul the Apostle. Nagbigay din sila ng tulong sa ating relief operations at nagpadala din sila sa akin ng gift. Sabi nila post-anniversary gift kasi 'di ba March 19 I celebrated my anniversary. Nagpadala sila Thank you, Ate Minnie. gift sa akin. Ate Minnie, maraming salamat. Siya ang ating treasurer sa St. Paul the Apostle Parish. Yan. May nakalimutan ba akong pasalamatan? Itong taong ito, gusto kong pasalamatan din kasi
tuwing may kailangan tayo, no, na for example, kailangan ng sahog, kailangan ng gloves, kailangan ng sandok, kailangan ng ganito, ng ganyan, no? Siya ang unang sumasagot sa group chat. Oo, siya ang unang sumasagot. Meron pa akong kaunti dito. Ayan. Kaway lang kayo. Ayan ang sinasabi niya, no? Kaway lang kayo. Si Ate Maros, no? Na nandyan lang sa across the street. No, kakaway lang talaga at ay bibigay niya yung ating pangangailangan. Salamat po. Maraming Thank salamat, you. Ate Maros. Yan. Nakikita talaga natin yung pagkakaisa, no, na bilang isang simbahan. Isa pa, Padre, meron pa akong dapat pasalamatan dito. Oh. Alam mo yung Jesus 747 natin? Yes. Yung mga builders, Yun. they committed themselves to give a part of their fortune sa atin. At nung nanawagan tayo sa kanila, sumagot. Hindi lang sumagot, pasigaw na sagot. Tama. Oo. Tama. Kasi alam mo ba, nung March 2020, ang collection natin from them is 33,000. Okay. Nung April, nanawagan tayo, nagdabog. Ginawang 85,500 ang Wow. Ibang klase pala binigay. magkakabog yung mga builders na yan, ano? And wait, there's more. There's more. There's more. May 1 to 6 pa lang ha. Meron na tayong 44,000. Wow. Kita mo naman, no? Kita mo naman. Oo. Kumbaga, tama yung sinabi niyo po. They are one with us in helping, carrying, and pushing forward the church. Amen. Siguro, Father, may tatanong siguro na ano yung builder na yan? Ano ba yung mga construction workers ba yan? Oo, ano? paliliwanag Sino natin yung yan. builder na yan? Paliliwanag natin. Ang magandang magpaliwanag dyan, si Kuya Don, being a finance head natin. Tama. Bakit ba tayo nagkaroon ng mga builders? Sino ba itong mga builders? Bodybuilders ba, no? So, ganito po yun, ano? Nung ginawa po natin yung, meron po kasi tayong timetable or schedule nung pagpagawa natin ng Adoration Chapel. No? Ngayon, dahil po, yung timing po kasi nung pagpasok ng pondo at saka yung schedule ng pag-construct, minsan hindi nag-aakma yun, ano? Yung timing hindi magkatugma. So, ang nangyari po, para po magawa natin on time yung construction, meron po tayong grupo na nagpabon ng funds or pera para lang maituloy on time yung schedule natin ng construction. Pero doon, babalik kayo sa tanong, pinahiram lang yon, so kailangan bayaran din. So dito po yung itong mga builders, ito po sila yung nag-pledge ng magbabayad sila ng hulugan, no? Contribution na hulugan for 2 years. No? So ito po yung parang binayaran nila ng hulugan yung mga hiniram na simbahan para mapatayo na natin yung Adoration Chapel. So sila po yung mga builders, para po yung mga pag wala ho sila, delayed ho itong construction natin itong Adoration Chapel, no? So, sila po ang nagsisiguro na nagagawa natin yung ating construction on time. Kaya Correct. salamat po sa mga builders. Yun, no? As of today po, Father Rod, kumusta ang construction natin? Yun. Bago pa, no? Isa yan sa mga naperde. No? Sabi nga ng mga matatandang Ilocano, naperde. No? Celebrations dapat natin. Nakaschedule na yan ng March 19 na ibibless na natin. Dahil bago pa mag-COVID-19 lockdown or ACQ, tapos na yung ating building. No? Tapos na yung ating Adoration Chapel, yung second floor nga. Yun ang unang tinapos natin, no? Yung extension ng Nazareth Hall, kung saan ginagawa natin yung feeding and catechesis ng ating mga kapatid na street dwellers every Sunday, no? Every Sunday. So, kasi bago mag-ECQ, tuwing linggo ng umaga, nandito yung ating mga kapatid na street dwellers na ating, nagsisimba muna sila, no? Kahit na hindi natin nire-require nung una, no? Na magsimba. Nagsisimba na sila ng kusa, tapos ay kakain ng breakfast, no? Ng sabay-sabay at dignified, no? May kutsara, tinidor, may plato, etc. At pagsisilbihan natin sila. Pagkatapos ay tuturuan sila ng catechism. Ayun. So, dahil nga hindi na magkasya sa dumadaming bilang ng ating mga kapatid, no, ay in-extend na rin natin yung second floor, yung Nazareth
Hall. Minsan natanong ako dyan, Father, bakit Nazareth Hall ang ipapangalan? No, remember that Jesus comes from Nazareth. No? Jesus comes from Nazareth. At sa Nazareth, maraming natutunan ang Panginoon. It was like a training ground, no, for Jesus. Doon nahubog yung pagkatao ni Kristo. No, of course, sa pamamagitan ng gabay ni Maria at saka ng kanyang ama na si San Jose. Yan. Ayan naman pala. Kaya Nazareth ang tinawag natin dyan. We form people in that hall. Yes. Yan. Okay. May natutunan ako ngayong araw. Ayan. Oo. At syempre, kasama ron yung dahil nga ginawa na natin yung second floor, yung pinakabubong niya, ginawa nating terrace and extension ng kumbento. So that when there are functions, visitors and guests, pag nandun yung mga pare, si Bishop, ay medyo malaki-laki naman yung space na pwedeng galawan. Accommodate na tayo. Accommodate natin sila ng maayos. Amen. Okay. Yan. Nadagdagan yung ating mga tagapanood. Batiin lang po natin, no? Si Kuya Toti. Nanonood si Kuya Toti. Evening po. Yan. Si Ate Mel Cañete ng Cathedral, nanonood. Si Ate Linda Loremas ng St. Paul the Apostle. Si Kuya John Lubguban. Ito ay kapatid kong ex-seminarian, no? Galing ng seminaryo din yan. Si Ate Lita, ang late kasi hindi ko pumawas. Basilonia. Iyon. Si Moira nanonood. Hello, Moira. Nako, ito yung pinaka Kilala mo ba to? Sino dyan? Yung Adeline. Nako! Sabi, Jonar, asang ka. Yung sinaing mo. Actually ito, maganda talaga to. Malabo lang yung mata. Nako, mukhang Lapit ka. alam mo na kung paano mambola. Pumunta ka dito, iniwanan mo daw yung labada doon. Yan, si Ate Ade po ang ating minamahal na nag-iisa, no, na better half. Hello, Mami. Yun. Okay. Great job daw. Great job. Sabi ni Ate Ade. Okay. Before we continue also, gusto ko lang batiin yung mga, kasi hindi nga tayo nagkikita bilang isang council, no, sa Holy Family Parish, yung PPC natin. Kasi nga, bawal magkaroon ng big gatherings. Kaya, binabati po natin ang ating mga birthday celebrants mula sa ating Parish Pastoral Council sa buwan ng March, April at May. Yan. Sa buwan ng March po, ang ating mga birthday celebrants ay si Kuya Fidel. Yun. Kasama si Kuya Fidel. Si Chabing, no? Si Kim. Ito, kilala mo to? No, kilala mo ba to? Yung Erlinda Cortez. Yun. Si Boss. Yun yung may-ari ng Roslyn dito, nung mga sasakyan na ikot. Yan. Ang better half ni Kuya Tony. Yan. At itong pala, sino to? Yung Jose Narciso Maniquis na to. Malupit yan. Yan, si Kuya Junar po na nag-birthday din siya sa buwan ng Marso. Ayan. Teka lang po, ayusin ko lang yung aking phone, dahil nag-error. Ayan, okay. Yan. Hindi ko alam kung anong error. Okay. Sa buwan ng April naman po, ang ating birthday celebrants ay ito, kilala nyo ba to? Ang pangalan niya ay Dayan Michelle Nartates. Kilala nyo ba yan? Yung Dayan Michelle Nartates na yan. Pala, Nag-promise yan eh. Oo. Magpapakain daw yan eh. Pangalan na pangalan pa lang, di ba? Malupit na. No? Dayan Michelle. Dayan Michelle. Itago na lang natin sa pangalan. Pretty, no? Pretty. Pangalan pa lang. Dayan Michelle. Ayan. Si Ate Che po. Happy birthday, Ate Che. Happy birthday. Ayan. At si Ate Alma Ang. No? Ate Alma Ang. Nag-birthday din siya ng April. Itong May naman, ang mga birthday celebrants natin, itong mga nakaraang araw lang to. No? Magkasunod. No? Si OJ Cortez, si Oliver Jason, ang anak ni Kuya Tony.
At si Jason Gihama ng El Shaddai. Yun. So sila ang ating mga birthday celebrants nitong mga nakaraang buwan. Tatandaan ko yan sila. Oh, dahil Madami-dami yan. alam na natin ang ating kakainin. Yun. Ano nangyari? Okay pa ba tayo? Okay pa? Okay. Iyan. Marami sumunod. Madaming natuwa sa Jose Narciso. Hindi ba ata nila alam na yun ang pangalan mo? Hindi nila kilala yung Jose Narciso. Na Jose Narciso. Ang cute kasi ng nickname eh. Oh, Jonar. Ayan. Okay. Yan. Si Kuya Antonio Chua is watching us. Si Ate Lilia nanonood. Si Sab, ito pala, no? Si Sab, mamaya, banggitin natin. Usually kasi pagka tinatawag akong buong buo, minsan hindi rin talaga buo ang tawag. Kasi dapat pag tinawag talaga akong buong buo, Jose Narciso Manikis Mulak. Ganun ba yun? May mulak? May mulak. Yan yung mga lineage namin eh. Parang ako yan eh. Yan ako, baka saan pa mapunta yung pangalan. Oo nga. Ayan. Titingnan ko kasi yung tuwan-tuwa sila sa Diane Michelle. Di ba? Diane Michelle. Ulit-ulitin natin. Diane Michelle. Yan si Ate Che. Nagpapasalamat tayo kay Ate Che sa kanyang kasipagan. Okay. Itong mga darating na araw, may mga mangyayari pa. Hindi pa tayo titigil? Hindi pa. Walang tigil to. Dire-diretso to. Dire-diretso. Sabi ko nga, hanggat humihinga si Father. Yung mga tao mo, Padre, mga staff mo. Hanggat may kinakain. Tuloy-tuloy. Yan. Kita mo ko yan, no? Habang kami po yung nagla-live, kinuha nila yung pagkain ko. Ayan, no? Kitang-kita, huling-huli, kinakain po nila ang supply ni Father. Ayan po, ayan ang aking staff. Anyway, itong buwan ng Mayo po, as we all know, is Mayflower Festival. We dedicate Flores de Mayo. Yes. We dedicate the month for honoring the Blessed Mother. And so every day, we are praying the Rosary kasi dati ginagawa natin yan sa loob ng simbahan. Kasama ang mga bata, ang matatanda, nagdarasal ng rosaryo, nag-aalay ng bulaklak kay Mama Mary. But since we cannot be together, we have assigned families. Families from all over the place, from the different barangays na sakop ng Holy Family Parish. At sila yung nagli-lead ng rosary. Naka-video. Yun, naka-video. Kagandahan ito, Father, kumpleto talaga. Makakalabas walang takas. Complete attendance yan. Lahat ng members ng family nandoon, Sama-sama sila. At kanina nga yung Abisamis family yung nag-lead, Kahapon parang sila Ate MJ, Di Macali family. Salamat The other day, I think sino ba yung nakalimutan ko. Pero the first one was Dr. Judith Morales and her family. Yung sumunod sa kanila, nakalimutan ko yung apelyido, sorry. Martin. Martin family, Martin family, 'yon. So sila itong mga nakaraang araw na nag-lead ng rosary, Mendoza family. Ayan. Jen Mendoza from 68 Roses. From 68 Roses sila. From 68 Roses. Yan. Sila yung mga unang nag-lead sa ating praying of the Rosary every day. So we air that live at 5 o'clock in the afternoon after the catechesis. Kasi we entitled the activity Quarantine Cases. Wow. Catechesis sa quarantine. Yan. While we are under quarantine, hindi na tayo mapipigilan na mag-catechesis sa mga tao. So,
tumutulong sa atin si Miss April, Yes. ang ating full-time catechist, at yung dalawang brothers natin from the community of St. Anthony de Padua, no, si Brent at saka si Vien. Yan. So, everyday po yan at 4:45 in the afternoon, nag-air po yan ng video sa ating page, Facebook page. Baybayan po natin. Yan. So, baybayan natin yan. And then, this coming Sunday, Ba't anong meron? yun. Ano bang meron? Ano, Sunday, oh. Hula yun. po sa Sunday, Yun. labandero kayo. Yun. Sa darating na Sunday. Dahil sa Sunday po, ipagdiriwang natin ang Mother's Day. Yan. Mother's Day. So, I launched a project through our Facebook page ng pagbibigay ng honor, karangalan sa mga nanay sa ating parokya. And so we announced asking people na ipadala sa ating Facebook page yung picture ng kanilang nanay kasama sila at maikling message, 1-2 lines na message na binabati yung kanilang mga nanay. Timing na timing to, Father, kasi nag-shutdown yung ABS-CBN ito. FaceTime. Yun ito, nga, timing oo, ito. yun nga. Ito na No, wala man pagkakataon kayong ninyo. makita na nakaka-touch sa TV ngayon. No. Ito na ngayon yun. Itong Sunday, tayo maglalabas ng isang video honoring our mothers. Honoring our mothers. Very timely din kasi month of May is for Mama Mary. No, our blessed mother. No? So, anong gagawin natin? Sa darating na linggo, tayo magbabasbas ng mga nanay. So, Yan. hindi lang pala to video, Father. Hindi lang video. May ikot pala to. Oh, within the Mass, ay magkakaroon tayo ng prayer of blessing for mothers, for all the mothers. Yan. And then after that, we will take to a procession the image of our Blessed Mother. No? Si Mama Mary, ang dadalhin naman natin sa pag-ikot sa ating parokya. At sa ating pag-ikot, we will ask the mothers na lumabas sa gate lang naman nila para mabasbasan ng mawisikan ng banal na tubig. Yun. Ganun lang naman kabilis yun. So, ulitin ko lang, Padre. Paano namin isi-send ulit yung pictures and message sa simbahan? Okay. Meron po tayong Facebook page, no? Holy Family Parish Rojas. Yan, makikita po nyo yan. Madaling hanapin yan. Nag-iisa lang yan. Holy Family Parish Rojas. At pag nakita nyo na yung page, i-like po ninyo, no, yung page, i-follow ninyo para kapag merong instructions or anything na bago, no, sa ating parokya, ma-update kayo kaagad. Okay. Pwede nyong isend doon yung picture ng inyong nanay kasama yung message. No? So, ganun lang pala kadali. Ganun lang kadali. Send us a private message, no? Kasama yung picture ng kanilang mga nanay. At pag napadala ninyo yun, make sure na yung nanay ninyo, manood nun. Tama. Oo, tama. Ibig sabihin, no? Kasi ipapalabas natin yung video na yon after the post communion prayer ng Sunday Mass itong darating na linggo. So, Okay. ibig sabihin, yung buong pamilya ay dapat magsimba. Tama. Yan, magsimba. Okay. Take note, Kuya Jonar. During the procession, pag-iikot, mothers lang ang lalabas. Others lang? Kasi yung fathers, Maglalaba. magsasampay. Tama. No? Yung mga mister ang lalaba at magsasahing. Boss si Mrs. Pwede daw ba yung mga titas, Pwede naman. lolas? Kasi pwede rin ang mga lolas. Kasi ang pagiging nanay naman, no, ay hindi lang yan through blood, no? Ang pagiging nanay ay sa maraming paraan, sa maraming paraan. So if you treat a person your mother, 'di ba? Opo. Marapat lang na batiin mo siya ng Happy Mother's Day at parangalan bilang isang nanay sa iyo. Kaya ako na mismo po ang bumabati sa lahat ng mga nanay ko, no, sa parokyang ito, sa ibang parokya, sa buong diocese, sa ibang bayan, no, sa lahat ng mga tinuturing kong nanay ay Happy Mother's Day Happy sa Mother's inyo. Day. Yan. At syempre sa sarili ko ring nanay, no? Okay, Nanay Leti, no, na
hindi ko na nadadalaw dahil nga ngayong panahon na ito, naka-lockdown tayo at sila naman hindi rin makalabas. So, I'll see you soon, no, mother. No, very soon. Malapit na yan. Okay. Yeah. May nalimutan pa ba tayo? Na-announce? Lana, okay na? Okay na? Andaw? Regular bus schedule po natin, yung sa diocese po, every day ay 8 a.m. 8 o'clock in the morning. Tapos, pag Sunday naman po, usually we celebrate Mass at 6 a.m. dito sa simbahan. And then Wednesdays and Fridays, depende po yan sa internet connection natin. No? Minsan kasi talagang ang hirap-hirap po. No? Pagpasensya nyo na po kung nararanasan ninyo ngayon ang lag, no? Sa programang ito. No? Paputol-putol po kasi po yung internet connection. Ha? Kasi umuulan. Kasi umuulan. Mambon, sana tumuloy-tuloy yung ulan kasi medyo mainit. No? Mainit. Pero ang ano ng Pag-asa, for the next few days, medyo magiging mainit ang panahon. So, inom na maraming tubig, lagi, para hindi ma-dehydrate. Totoo yan. Drink lots of water. No? Plenty of water to hydrate yourself. Kasi kahit na hindi tayo lumalabas sa init ng araw, no, ay yung heat wave ay na-absorb natin yan. No, what is heat wave? Saka importante dyan, wag nyo pabayaang matuyo yung pawis ninyo, ha? Totoo, punasan. Kasi baka mamaya ubuhin kayo dyan. Akala na lahat, COVID yung sakit mo, eh. Naubo ka lang pala dahil natuyuan ka ng pawis, di ba? Dapat maging clear din sa atin yan, no? Hindi lahat ng umuubo may COVID. Hindi lahat ng umuubo may COVID, no? Hindi lahat ng bumabahing may COVID. Yung iba nababahing lang talaga. So, normal yan, tao tayo, no? Minsan nauubo ka lang, no? Minsan nasasamid ka, minsan nababahing ka. So, normal yun, no? Bakit gano'n, no? Sa amin, liit ng tubig namin, kayong lalaki ng tubig nyo. Talaga yung staff natin, no? Hindi ko alam. No? Grabe, no? Sa amin, kakapiranggot. Sila may merienda, kami wala. Hindi, joke lang. Yan. Okay. No? Yan. So, any last words? Parting words? Kaya doon? Wala, babatiin ko lang na Happy Mother's Day, si Pam, Miss ko, at saka, of course, yung aking pinaka-paboritong mother-in-law, si Mama Yoli. Yeah. Ako kasi yung paboritong son-in-law. Okay. Sige. Yun lang po. Ito ni. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag tayong magsawang tumulong. Yan, maraming salamat. Kaya Jonar? Maraming salamat po. Be safe, stay safe, uminom lagi ng maraming tubig. Tama, ayan. So, ayan, ang dami nilang tubig, kami kapiranggot lang. No. Thank you very much for watching. I hope you can share this video. Medyo mahaba, 1 hour and ilang minutes na yan, no? 1 hour and 30 minutes ata. I-share po ninyo, no, kahit na matapos na yung live broadcast natin ngayon, so that other people may have a chance to know what is going on within Holy Family Parish, Roxas District, no? Nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat. Sana po safe kayong lagi at kung ano po ang sabihin sa atin na dapat natin gawin, sundin natin. Sundin natin. Tayo po ay makipag-cooperate, no, sa abot ng ating makakaya ng ating tulong para matapos na itong pandemic na ito. Okay? So, until the next broadcast, ako po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa ating guests, kay Kuya Don Sacamos, kay Kuya Tony Cortez, kay Kuya Jonar Manikis, no? At ito po, ayan. Maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong gabi. I'm sure maghuhugas pa kayo ng pinggan pag uwi nyo. Ito po ang inyong Kura Paroko, Father Ron, nagsasabing maraming salamat. Stay safe. God bless all of you. Bye! Good night. Thank you. Good night.